Ano bang response nyo rito sa mga kababayan natin na understandably, they have been growing frustrated with the pace of the impeachment trial so far. Nakakalima na impeachment trial days, 2 witnesses pa lang. At ang daming mga tanong at nakafocus sa mga technicalities. Well, Christian, naiintindihan namin yung frustration ng mga kababayan natin at alam naman natin na hindi naman kasi ito regular court, no, na kung saan kailangan yung mga technicalities dapat mahigpit na pinapatupad. Kaya nga naisip namin ang isa sa paraan nung na-realize namin after presenting 2 witnesses on our part, nakita naman namin na sapat na yung testimonya ng 2 testigo at talaga namang pinatibay na nung 2, kaya ifo-forgo na namin yung pagpepresenta dito sa supposedly 2 susunod na testigo namin sa katauhan ni Attorney Zulaika Lopez at saka ni Captain Bello. When did the prosecution panel arrive at that decision na hindi nyo na ipatatawag yung 2? Well, kasi may mga panawagan na rin, pati yung mga senador, sinabi na hanggat maaari makahanap ng bagay-bagay na to shorten. Tsaka hindi naman lahat, from the very beginning naman talaga, lahat ng mga testigo na nilatag namin, hindi naman namin ine-expect na lahat yan ipepresenta. In fact, pati yung trial dates na nilatag natin, no, we will try to find ways na kung sa tingin namin, after presenting 2 or 3 articles talagang solid na, bakit mo papahahabain, papaanihin mo pa yung pang-4. Kaya naghahanap din kami ng mga paraan. Now, kahapon at kanina talagang solid naman yung mga naging testimonya ni Attorney Lotok ng NBI. Nakita naman namin na hindi naman na-repat hindi naman tinanggi yung statement na binitawan ng ating Vice Presidente. And in fact, tinulungan pa kami ng defense na i-authenticate yung video dahil sila mismo in-offer din nila to. Sa testimonya na sinasabi nung defense na kumbaga parang ina-admit din nila na sinabi ito ng ating Vice Presidente, although may mga excuse sila o sinasabing justification kung bakit ito sinabi. So, having said that, Christian, ito naman talaga yung konteksto ng argumento namin etong grave threat. Yung nilalaman. Regardless, so may mapatunayan na assassin or wala, that is of no moment. Okay. Pero nga, even then, umabot pa rin po ng 5 trial days para pag-usapan yung mga bagay na obvious naman po siguro sa milyong-milyong mga Pilipino nakapanood. So just to, kaya nga, eto naman, we have to give credit where credit is due. Salamat na lang din dun sa pagtatanong ni Senator Tito Sotto at naibalik yung diskusyon doon sa tamang konteksto. Diba? Maganda, short and sweet yung pagtatanong niya kanina. Pero that I thought brought the issue to its proper focus, hindi po ba? Pero ito nga, in the first place, ano ba yung target nyong ma-achieve by presenting your first 2 witnesses dito po sa Article 4? Article 4, pinag-uusapan po natin dito, yung death threats ni Vice President Sara Duterte, kay BBM sa First Lady, at saka kay Martin Romualdez. Ano ba yung goal nyo in the first place? And how did you achieve that? If you thought you were able to achieve that already? Christian, unang-una, yung binitawan na salita ni Vice Presidente, kumbaga sa abogado, res ipsa loquitur. Ibig sabihin, the thing speaks for itself. Ito na mismo yung aming ebidensya. Now, ang question na lang dito ay yung authenticity netong video presentation at saka syempre mapakita na talagang totoo yung threat. May talagang threat na nandiyan at ito ay siniseryoso. So, yun naman ang na-achieve netong 2 testigo namin. So, kailangan nyo ipakita na authentic yung videos kung saan nagbanta yung Vice President. Tama? Tama. Okay. Pero napakasimple lang naman po nun, di ba? Di ba napakasimpleng gawin lang po nun? Hindi nyo na ba sinikap na isettle na yan sa pre-trial? Well, kasi tinanggi naman nila
Dininay naman nila eh. So pagka talaga sa pre-trial, hindi kayo nagkaroon ng pagkakaintindihan sa stipulation of facts, so kailangan nyo talagang patunayan yung mga Mm. ganitong punto. Yung napakahabang tanungan pagdating po rin sa kredibilidad ng inyong witnesses, in particular the first one. 'Di ba? Siya yung siya yung nag-screen record nung Yeah. pagbabanta ni Sara Duterte. Ang tagal po nung ginugol na panahon doon para pag-usapan yung credibility. Gusto mo pag-usapan natin doon, hindi po ba? Accurate ba yung video? Napanood naman po ng lahat yun kasi para naman tayo nagbobulahan Well, kasi yun ang talagang ganun ang gagawin talaga ng defense. Kung hindi nila mabubutasan yung ebidensya mo, ang titirahin talaga dyan yung credibility nung witness, yung nagpe-presenta. Kasi yung mismong ebidensya, yung documentary exhibit, hindi naman po pwede ito magsalita eh. Ang magsasalita para doon sa documentary exhibit yung testigo. So ang Mm. gagawin mo, kung ikaw ang nasa depensa, ang titirahin mo talaga dyan yung credibility ng testigo. Pero insofar as we are concerned, hindi naman na naging successful. Kaya nga sa tingin namin, yung statement ng dalawa, si Attorney Zulaika at saka ni Captain Bello, hindi na importante. Okay. Yung ano naman po, yung mahabang oras na ginugol pagdating po rin sa question whether the threat was conditional or whether the threat was a threat at all, di ba? Kasi ito yung nakita ko interesting dun sa proceedings Hindi naman binabanggit ng defense, sa joke yun Kasi hindi naman binawi ng vice presidente. Siya mismo nagsabi, no joke, no joke. So I thought they were finding ways to put context behind it. And that was made obvious, hindi po ba? They were trying to explain the context. Pero somewhere along the way, napunta yung diskusyon doon sa grave threat At bakit daw, wala namang kaso pa sa korte. Bakit natin pinag-uusapan sa impeachment court? That's why I mentioned yung sinabi ni Tito Soto. Impeachment court yung pinag-uusapan dito, impeachable offense at hindi yung crime of grave threat. So nung dyan napunta yung usapan, what were you and your fellow prosecutors thinking? Well, talagang doon nila gustong dalhin yung usapan dahil gusto nilang pakita na wala talagang threat, di ba? Right from the very beginning, yun naman ang argumento nila Pero Christian, wala naman talagang conditional threat Ang threat is a threat. Absolute lagi yan. Like for example, Christian, sasabihin ko, pagka hindi ka nakapagbayad ng utang, papatayin kita. Di ba? Mm. So, kinakasuhan mo yung tao dahil pinagbantaan ka. So hindi mo naman kailangan antayin pa na hindi mo bayaran yung utang bago siya makakasuhan. 'Di ba? Dapat na nagbitaw siya ng mabibigat na salitang ganito, yun na yung tsaka hindi lang naman yung grave threat ang issue dito Ang iba pang mga grounds ng final namin dito kasama dito yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Now, iba kasi yung parameter dito sa mga high-ranking official. Kaya kung titignan mo, ngayon marami nagtatanong, ano naman ang na-violate niya sa saligang batas? Maliwanag yung kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tanging ang presidente lamang at ang vice-presidente lamang ang nakalagay sa Constitution yung oath of office nila. Makikita yan at matatagpuan sa Section 5 ng Article 7 ng 1987 Constitution. Nakalagay dito na ikaw, presidente o vice-presidente, nanunumpa ka na i-execute mo yung batas ng ating lipunan. Ngayon, ang tanong, yung pagbabanta ba ay hindi ba to pagbabiolate ng ating saligang batas? Ito ba dapat ang inaasal ng pangalawang pinakamataas na pangulo sa ating bansa? Kaya nga Official. dito papasok yung betrayal of public trust. Okay nga. Pero kasi ang ina-argue ng iba dyan, pati ng ibang mga senator judges na nagpapanggap na hindi nag-aabogado sa depensa, hindi pa naman napapatunayan yung grave threat. So doon nila dinadala yung usapan. You have to establish that there was indeed grave threat. And if you listen to the likes of Alan Peter Cayetano, talagang doon niya dinadala yung usapan Conditional yan, conditional. Siyempre, binakapan siya ng kanyang ate, si Pia Cayetano. Pero nga, kindly explain to those who are not familiar,
Ano ba kasi yung target dito sa ano? Sorry for asking a question whose answer is obvious to me and others and some of our viewers, no? Pero kailangan explain nyo rin po, no? Ano ba yung target nitong impeachment proceedings kumpara dun sa objective sa isang regular criminal proceedings? Doon sa regular criminal proceedings, pag sinasabi mong criminal proceedings, ang threshold dyan dapat proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-duda. Diba? Eh dito naman sa impeachment, itong impeachment, ang tinitignan dito, test of conduct o test of fitness. Kaya nga kung titignan mo, Christian, yung definition ni Isagani Cruz, kung paano niya define ng impeachment. Ang sabi niya dito, it is a method of national inquest unto the conduct of public men. So, ibig sabihin, ang tinitignan dito ay yung fitness. Kung ikaw ba ay karapat-dapat dito sa tungkulin na iyong inuokupa. Kaya kung titignan mo sa ating saligang batas, Christian, dalawa lamang ang elected officials na subject ng impeachment. Ano ito? Ang Pangulo at ang Vice President. Dahil sila ang may pinakamataas na katungkulan dito sa atin na elected. Dahil kasi yung ibang subject ng impeachment, mga appointed yun eh. Ombudsman, Supreme Court Justice, at saka mga Constitutional Commission. So tanging silang dalawa lamang ang elected dahil iba ang batayan na hinahanap sa kanila. And I think the question is obvious di ba? Pag-uusapan kasi rito, fitness to remain in office and whether that impeachable official should still hold public office in the future by virtue of the impeachable offense committed. Yes. Yan ang tanong di ba? Hindi ka naman ikukulong Tatanggalin ka lang o hindi. Tatanggalin ka lang. Yung kulong, iba pa yun. Pag natanggal Pwede siya kasuhan after. Pwede siya kasuhan after. Christian, kaya kasi itong nilagay no, ng ating saligang batas yung impeachment para protektahan din itong dalawang opisyal na to sa mga kaso. Di ba? Na patong-patong na kaso at eventually hindi na sila makakapagtrabaho. Di ba? Kaya nga ito, ginawa rin tong impeachment na to para to avoid harassment on the part doon sa dalawang mataas na opisyal. Kasi could you imagine, kahit ang mga walang kakwenta-kwentang kaso ipapasa sa inyo, wala na kayong ginawa, kundi sumagot na lang kayo ng sumagot ng mga kaso. Kaya ginawa itong impeachment para kahit papano, titignan muna. At saka kung titignan mo, Christian, ang impeachment hindi sa regular court. Ang impeachment, ibinigay, pinagkatiwala sa Kamara at saka sa Senado. Bakit? Kasi ito ang korte ng tao. Yeah. So at the end of the day, yung pananagutan mo sa taong bayan, yun ang tinitignan dito sa impeachment. Kaya nga ito lang ang hearing na open sa publiko.